Dahil dito, Haring Agripa, hindi ako naging masugid sa makaraang panahon, kundi kapwa sa mga nasa Damascus, sa mga nasa Jerusalem at sa buong lupay ng Judea, at sa mga bansa ay dinala ko ang mensahe na dapat sila magsisi at bumalik sa Diyos sa pamamagitan ng paggawa ng mga gawang ako sa pagsisisi. Dahil sa mga bagay nito ay dinatuto ko ng mga Hudyo sa templo at tinangka akong patayin. Gayunman, sapagkat nagpamuko ang pulo na nagmumula sa Diyos ay nagpatuloy ako hanggang sa araw na ito na nagpapatotoo kapwa sa maliit at sa malalaki. Ngunit walang anumang sinasabi maliban sa mga bagay na ipinahayag ng mga propeta at gayon din ni Moises na magaganap na ang Kristo ay magdurusa at bilang siyang unang bubuhay muli mula sa mga patay. Siya ay maghahayag ng liwanag kapwa sa mga bansang ito at sa bayang ito at sa mga bansa. At habang sinasabi niya ang mga bagay nito bilang pagtatanggol sa kanyang sarili, sinabi ni Festo sa malakas na tinig, "Nababalo ka, Pablo! Itinutulak ka ng malaking kaalaman tungo sa kabaliwan." Ngunit sinabi ni Pablo, "Hindi ako nababaliw, inyong kamahalang Festo, kundi nagsasalita ako ng mga pananalita ng katotohanan at ng katinoan ng pag-iisip. Sa katunayan, ang hari na kinakausap ko na may kalayaan sa pagsasalita ay lubos na nakaalam ng tungkol sa mga bagay na ito. Sapagkat naniniwala ako na walang isa man sa mga bagay na ito ang nakalalampas sa kanyang pansin. Sapagkat ang bagay na ito ay hindi ginagawa sa isang sulok. Ikaw ba, Haring Agripa, ay naniniwala sa mga propeta? Alam ko na naniniwala ka." Ngunit sinabi ni Agripa kay Pablo, "Sumaigling panahon ay nilihikayan mo ako ng Kristiyano." Sa gayon ay sinabi ni Pablo, "Hinihiling ko sa Diyos na kahit sa maigling panahon man o sa mahabang panahon, hindi lamang ikaw, kundi gayon din ang lahat ng mga nakikinig sa akin ngayon ay maging mga taong gaya ko rin naman, maliban sa mga gapos na ito." At ang hari ay tumuli, at gayon din ang gobernador at si Bernice, at ang mga lalaki na kaupong kasama nila. Ngunit habang papaalis sila ay nagsimula sila mag-usap sa isa't isa na sinasabi, "Ang taong ito ay walang ginagawang anuman na karapat-dapat sa kamatayan o sa mga gapos." Bukod dyan, sinabi ni Agripa kay Festo na palaya na sana ang taong ito kung hindi siya